November 15, 7 PM. Kwento ko lang po yung kinakatakutan ko dito tuwing may bagyo sa aking bahay. Dito po yon sa terrace, sa taas. Yan po. Yan po kasi yung part na pwedeng tuklapin ng hangin. Dalawang bagyo na po yung lumipas. Ay, dumaan pala. Lagi na lang po akong takot na takot dahil sa parang matatanggal po siya. Ako po kasi yung gumawa niyan, kaya alam ko po yung materials na ginamit ko. Medyo nagtipid po ako talaga kasi po sapat lang ang budget. Pero nakaraan naman na po yung bagyo, lampasan naman po, hindi naman po siya nasira. Mukha lang. Tuloy ko na rin po yung pakita ko na rin po yung bahay ko sa inyo. Kung ano-ano mga kalat dito. Ayan, meron po akong pakabayo dyan sa terrace. Terrace sa taas. Nandito po ako sa taas ng bahay ko. Ayan. Pagpasok niyo po rin sa taas terrace, makikita niyo na po yung mga sinampay ko dyan. Sinampay na cabinet ko na din po. Hindi ko na inaalis yan. Kukuha na lang ako dyan, tapos sampay ulit. Ito naman po yung hagdan pababa. Ayan, dyan naman po yung kwarto ko. Kwarto namin ng asawa ko. Pakita ko sa inyo. Oy, may gumana. Ang dilim. Ilaw. Ang kwarto namin ng asawa ko. Ayan, ulang din po gumawa ng kisame na yan. Kami po ng kaibigan ko. Yan, electric pan ko na wall pan. Ginawang stand pan. Kama. Cabinet na hindi na ginagamit dahil doon nga po nakalagay sa sampayan. Yan, meron kami diyang sopa. Kalat. Meron po ako diyang basuka yan. Tapos, pag sinilip din sa bintana sa labas, nakikita nyo dyan yung kapitbahay ko na, si Ate Risa, may-ari ng Lakabanya. Ayan, balik tayo sa makalat. Makalat na taas. Terrace na kinakatakutan tuwing may bagyo. Natatakot po ako kay Pipito. Kay Pipito na paparating na bagyo. Sana naman po ay wag mangyari ang kinakatakutan ko. Ang bahay ni Mami doon. Dito na lang po. Naikwento ko lang po na natatakot ako sa bagyo. Salamat.